Okay, ito ang inyong Pinigas Smith. Mabati sa inyo ng isang magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon, madaling araw. Nandito po ako sa Kuwait. At ngayon ay gusto kong ipakita sa inyo ang pagkukulay ng baril gamit ang spray paint. Sapagkat yung iba hindi marunong mag-reblo, may mga baril po na pintura ang gamit. So papakita ko muna sa inyo yung ginawa kong baril na pinintahan ko, na nakulayan ko na, para maano kayo, maniwala kayo na pwede ang pintura. Pero depende ang gagamitin natin pintura. Ito na po yung ginawa ko. So ito na yung kinulayan ko. Pintura po yan, hindi po yan reblo. So mapapansin niyo may tape dito sa ibabaw. Yan, ito ay ang ibabaw niya na hindi pintura. Yan o. Kaya ko tinipan. Yan, niretouch ko ito ng super glue. At papakita ko rin sa inyo kung paano ko ito ginawa. So, ito na yung barrel niya. Ito po ay barrel ng shotgun. Beretta. So, parang reblo siya. Para ring reblo siya. Pero, pintura lang siya. So, ito siya. Itong serial number dito, nilagyan natin ito ng masking tape para hindi siya matambunan. May masking tape siya dito. May ano siya dito, may tape siya dito para yung kanyang serial number. Ito. Tanggalin natin. Ayan. Lumabas yung kanyang serial number. Ayun. Importante po yung serial number na huwag matabunan. So, nilalagyan natin ng masking tape yung mga dapat hindi malagyan ng pintura. So, ang tanong, anong pintura ang ginamit diyan? Hindi po lahat ng pintura ay po pwede sa baril. So, ang nakita kong brand, ito. Engine enamel. Maraming klase po ito eh. Ito. Malalaman ninyo ang finish niyan sa kanyang takip. Kung ano yung takip niya, siya ang finish niya. So bakit ito ang pinili kong gamitin? Dahil ito ay resist temperature. Alam naman natin na umiinit ang baril. Hindi natin alam kung ilang rounds ang magagamit. So resist temperature. Ibig sabihin, kahit sa mainit, nakalagay dito up to 500 Fahrenheit. So, mainit. Makina nga eh. Sa makina nga ginagamit eh. So, alam natin na gano'ng kainit ang makina, hindi natin pwedeng hawakan yan. Lalo kung mahabang tinakbo. So, pwede sa baril. Ano pa? Gasoline resistant. Alam naman natin na ang ating mga baril ay nililinis natin. Kung gas ang ating panlinis, mas matapang ang gasolina. Kasi ang gasolina ginagawang thinner yan, ang gas ginagawang thinner. So, nakakatunaw yan ng gasoline resistant ito. Ibig sabihin, chemical resistant. Kaya ito ang ginamit ko. So, hindi pa pwedeng gumamit tayo ng basta-basta pintura. Kamukha nito. Automotive, high temperature enamel. Pangalawa, durable and chemical resistant. Itong mga ganito ang hanapin ninyo. So, yun yung ginamit ko sa baril. So, papakita ko naman sa inyo itong receiver. Ito, pinakita ko na sa inyo kung paano ito niliha at na-prepare. Siyempre, lalagyan natin ng cover, masking tape, yung mga dapat hindi pintahan.
Kasi ang pintura nakakadagdag yan ng diameter o lalaki yung mga diameter niya. So nilinis din natin itong mga itong mga pangalan niya. Nilinis natin yan ng isang matulis na bagay. Nilinis natin yung loob para hindi siya matabunan lahat. Okay? So ito, na-prepare na natin to. At siyempre, pipintahan na natin to. Pero lilinisan muna natin ito ng thinner. Para siya, kapit na kapit yung kanyang pintura nating ilalapat. So ganyan siya. Lilinisan natin siya ng thinner. Yan. Makikita natin siya. Lacquer thinner po ang ginamit ko na panlinis para matanggal yung kanyang, para yung surface niya ay talagang malinis. Ano po? Ayan o. Lalo yung mga loob-loob na ganun. Tanggalin natin yung mga singit-singit. Yung mga singit-singit, mga kantuhan ay linisin natin mabuti. Doon nag-iipon kasi yung mga dumi. Yun. At kung may dati na siyang kulay, wag na natin kamukha nito, original to. Pero inalis ko lang yung mga gas-gas niya. Hindi na natin kinakailangan na script to metal kasi matibay yung original na pintura niya eh. Kaya hindi na natin inalis. Ang inalis lang natin yung mga gas-gas. Ano po? Yan, mga gas-gas lang. At pag wala na siyang gas-gas, madali na natin siyang patungan. At ang pagpipinta po, hindi kinakailangang makapal. Sakto lang. Sakto lang na umitim siya, na hindi maninag yung ano. Kasi pag makapal nga, hindi rin maganda sa bakal, yung makapal na masyado. So inalis lang natin dito yung kanyang dating yung mga gas-gas niya. Kailangan pumalinis na mabuti. Yung kanyang serial number, nilagyan natin ng masking tape para hindi matabunan. Kasi importante po ang serial number ng baril. So, ayan na. Pag na-prepare na natin yan, malinis na. Iuunahin muna natin yung may mga puti-puti. Ano po? Unahin muna natin yun. Yun. So, ito na. At atin ang umpisahan pintahan. Kinakailangan mag-mask tayo. At papaandarin ko lang yung ating blower. Ayun, pinandar ko lang yung ating blower.
Sana ay kumasya pa itong ating pintura. So unahin natin yung mga may mga maputi-puti. Ganun lang po kadali ang magpinta ng baril. So, patutuyin muna natin ito at titingnan natin kung kinakailangan pa niyang second coat. So, ganun lang kadali mga follower ko. Nakita ninyo, madali lang siyang ginawa. At gagamitan pa ito natin ng second coat. Titingnan natin kung saan yung mga parang manipis ang tama niya. Okay? So, ito ang inyong Pinoy Gunsmith. Sana may natutunan kayo sa akin kung paano ang pagpipintura na hindi nire-reblow. Kinukuluyan natin. At ito ay ating liliyahin ng bahagya. Kinakailangan nating ipalis ay papalis natin. So, lutang na lutang yung kanyang pangalan, yung kanyang logo. Sana pagkapirahan din ninyo to. Okay? Okay, sa pagpapatuloy ng ating project na paano pagandahin ang rifle sa pamamagitan ng spray paint, at ipapakita ko na sa inyo yung ating pinintahan. Ito na yung receiver niya, tuyo na. At susubukan natin yung ginamit natin pintura kung talagang ito ay chemical resistant. So alam naman natin na nililinisan natin ang ating mga baril. Subukan natin ito ay sprayan ito. Parang WD-40 rin ito. Sprayan natin. Tingnan natin kung matatanggal ba siya. At ito yung puti na basahan. Tingnan natin. Ayan. Para mapatunayan natin na itong pintura na ito ay po pwede sa baril. Sapagkat kung kayo ay magpipinta, pagkatapos pag nilinis ninyo WD-40 o ng gas, ito medyo matapang to kaya sa WD-40. Okay na lang isan. Parang make-up na tumatagas. So ayan, lalo siyang gumanda nung siya ay ating come in. Hello. Hello. How are you, Mr. I'm fine, Kalabus? I'm fine. Mr. Kalabus. You know مسطرين مسطرين. What mastering? هذا فيه توفة. أنا يبي يسوي أسمنت. You know cement. سوا هذا. ما في. I don't have that. Cement. هذا أنت يحط سمنت أنت يسوي. I know that. Finishing. You have. I don't have this. Aswalid, if you have. We don't have.
If you have, give me 1 day only. Huh? If you Okay, have. okay, okay. Okay, I know that. Okay, Mr. Kalabosh, thank you. Thank you. So, lagyan na rin natin yung barrel. Totally. Para, ayan, gumanda lalo siya, oh. Lalong gumanda siya. Lalong gumanda siya nung nilagyan natin ng ano. Ayun. So, pag kayo ay pipili ng pintura, siguraduhin ninyo na chemical resistance yung pintura na gagamitin ninyo para matibay siya. Hindi basta-basta matatanggal kahit linisan. At hindi siya halatang pintura. Nga pala, ito hindi ito glossy. May mga glossy kasi na pintura. Kasi ang mga hunters ayaw ng glossy. Bakit po? Nagre-reflect yan. Pag nag-reflect, na-attract ang mga, siyempre, mga hayop na ano, di-distract. Tumatakbo sila.